Let's open the Bible, John chapter 18. Buksan po natin sa ating Biblia, Juan Kapitulo 18. John chapter 18, Juan po Kapitulo 18, verses 37 and 38. versikulo 37 hanggang 38. Seven and 38. 37 hanggang 38 po. We will read all together. John chapter 18, verse 38, 37, 38, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako ay pinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan, upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Sinabi sa kanya na Pilato, "Ano ang katotohanan?" Lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila ay sinabi, "Wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya." Before Jesus died on the cross, he met Pilate. Kaya bago po mamatay si Jesus, kanya po nakatagpo si Pilato. Then he asked to Jesus, ano ang katotohanan? At yun po yung tinanong ni Jesus kay Pilato. He asked, what is truth? Kaya tinanong niya po, ano ba yung katotohanan? But before Jesus didn't explain what is truth. Pero hindi po ipinaliwanag ni Jesus kung ano po yung katotohanan. Why? Bakit po? Bakit po? Because the Pilate didn't have any heart to know the truth. Kasi si Pilato po, wala po siya anumang pagnanais para malaman po yung katotohanan. Look at the verse 38. Pilate said to him, what is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews. Kaya tingnan niyo po dito, sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan, at nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo. If he desire to know the truth, he must be waiting and ask that truth, what is the truth, again and again. Kung talagang ninanais niya po na malaman yung katotohanan, siya po ay maghihintay at paulit-ulit niyang tatanungin kung ano ba yung katotohanan. But after asking what the truth is, he went out. Pero pagkatapos niyang tanungin kung ano yung katotohanan, siya na lang ay lumabas. So it's just a curiosity, but he didn't have any desire to know the truth. Kaya para lang siyang nagtaka, pero wala siyang anumang pagnanais na malaman po talaga yung katotohanan. That's why even Jesus didn't answer to Pilate. Kaya maging si Jesus po, hindi niya po sinagot yung tanong ni Pilato. But we know the truth. Pero alam po natin katotohanan. By the truth, we get salvation. Sa pamagitan ng katotohanan, tayo po ay naligtas. So today, we're gonna learn the what is the truth. Kaya ngayong araw ating pag-aaralan, ano ang katotohanan? When we know the truth, the distinguish the truth, what is the truth is very important. Kaya kapag ating nalaman yung katotohanan, yung pagkaunawa dito, ito po ay mahalaga. And the last part, the verse 37, everyone who is of the truth hears my voice. Sa huling parte po ng versikulo 37, ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. So when we know the truth, we incline to the truth only. Kaya kapag alam po natin katotohanan, atin lang po inaangkla yung ating tinig dun po sa katotohanan. And after we know the truth and listen to the truth, we deliver this truth. Kaya kapag napahinggan natin katotohanan, atin itong ipapahayag, kaya atin po itong ibabahagi rin sa iba. So Jesus said, in the middle of the 37, for this cause I have come into the world that I should bear witness to the truth. Kaya sinabi ni Jesus sa gitnang parte ng versikulo 37, ako ipinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. So today we're gonna learn the what is the truth, and we have to distinguish the truth. Kaya ngayong araw ating pag-aaralan, ano ba ang katotohanan at ating tutukuyin ano yung katotohanan. And we have to listen to the truth, At kailangan natin pakinggan yung katotohanan, and we have to preach the truth. at kailangan natin ipangaral yung katotohanan. The first, what is the truth? Kaya una, ano ba yung katotohanan? Let's look at the John, please bookmark here, and let's look at the John chapter 17, verse 17. Lagyan po natin itong tanda at puntahan natin yung 1 Kapitulo 17, versikulo 17. And Jesus said, sanctify them by your truth.
your word is truth. Sabi po ni Jesus, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. The word of God is truth. Kaya yung salita po ng Diyos, yun ang katotohanan. There are some characteristics of the truth. Kaya meron pong ilang mga katangian yung katotohanan. First is immutability. Yung una, ito po ay kailanman hindi mababago. It's a very difficult word. The immutability means it never change. Kaya itong immutability, ito po kailanman ay hindi po mababago. So yesterday, today, and tomorrow, God is not changing. Word of God is not changing. Kaya kahapon, ngayon at bukas, yung Diyos ay hindi nababago, yung salita niya rin ay hindi po nababago. Nobody can delete or nobody can add to the Bible. Wala po ang sino makakapag-alis o makakapagdagdag dun sa Biblia. Once the Bible is completed, nobody can touch it. Sa oras na nakompleto na yung Biblia, sino man ay hindi pwede itong galawin. Bible is not changing. Kaya yung Biblia po ay hindi po mababago. That's why Word of God is truth. Kaya nga yung salita po ng Diyos, yun ang katotohanan. Another characteristic of the truth is the universality. At yung isa pa pong katangian po nito ay universality. If we cannot apply that fact, that things to in any situation, we cannot say it's the truth. Kung hindi po natin may apply o may lalagay itong katotohanan to sa iba pong bagay, hindi natin masasabi na yun po ang katotohanan. So whatever, we can apply the word of God to anyone Kaya maaari nating ilagay yung salita ng Diyos sa kahit kanino man. because it is truth. Kasi yun po ang katotohanan. And the truth must be fact. At yung katotohanan, ito rin po dapat yung maging katotohanan. If it is fake, it cannot be truth. Kasi kung hindi po to tunay, ito po ay hindi magiging katotohanan. So all the word of God is truth because it's really fact. Kaya lahat po ng mga salita po ng Diyos ay katotohanan kasi ito po talaga ay tunay. And this word came to the flesh in this word, that is Jesus Christ. At ito pong salita na ito ay naging laman, yun po si Hesukristo. So John chapter 1 verse 14 says, the word became flesh and dwelt among us. Kaya sa Juan po Kapitulo 1, versikulo 14, yung salita po ay naging laman. That's why Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Kaya nga sinabi ni Jesus, ako ang daan, buhay at ang katotohanan. Jesus is not changing. Kaya si Jesus po ay hindi nababago. And the only way to get salvation through Jesus Christ is not changing. At yung katotohanan na tanging tanging kay Kristo lang yung kaligtasan, hindi po yun mababago. And no matter who they are, they have to get salvation only through the Jesus Christ. At sino man sila, kailangan nila magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan po ni Hesukristo. And Jesus died on the cross. This is a fact. That's why we can believe it. At si Jesus po na namatay sa krus, yun po yung katotohanan, kaya atin po itong sasampalatayanan. So Jesus is the truth. Kaya si Jesus po yung katotohanan. Word of God is truth. Yung salita ng Diyos ay katotohanan. But Satan tried to make the truth fake. Pero si Satanas, gusto niyang gawin yung katotohanan na peke. So he tried to add so many things and he tried to change the truth. Kaya marami siyang idinadagdag at gusto niya itong baguhin. That's why he attacked the divinity of Jesus. Kaya nga kanya inatake yung pagiging ganap ng Diyos. Jesus is not God. Si Jesus ay hindi yan Diyos. The word of God has many errors. Yung salita ng Diyos, maraming pagkakamali. And word of God is man-made story. At yung salita ng Diyos ay gawa lang ng tao. So Satan always attack the truth, the word of God, and Jesus. Kaya si Satanas lagi niya naatake ang katotohanan, si Jesus at yung salita ng Diyos. That's why distinguish what is the truth is very, very important. Kaya yung pagkatukoy sa katotohanan ay talagang napaka-importante. Let's look at the 2 Timothy. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ikalawang Timoteo po, Kapitulo 2, versikulo 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anuman dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. How can we grow up as a worker of God? Kaya paano tayo lalago bilang manggagawa ng Diyos? First of all, we have to divide the word of the truth rightly. Kaya una po, kailangan natin magamit ng wasto, yung salita ng Diyos, sa tama. If we cannot distinguish whether it is true, it is tama or mali, how can we live for God? Kasi kung hindi natin malalaman kung ano po yung tama at mali, paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Let's look at Job chapter
34. Tingnan po natin sa Job, Kapitulo 34. Job chapter 34, Job po, Kapitulo 34, verse 3. versikulo 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang tenga ang sumusubok sa mga salita, gaya ng alangala na sa pagkain ay lumalasa. The palate, the taste, the food. Kaya yung alangala, yun po yung lumalasa sa pagkain. Our tongue, God already made to sense whether it is spoiled or good. Kaya yung ating dila po, inilagay na po dito ng Diyos yung pagkatukoy kung yung ating bang kakainin ay panis na o hindi pa. Tama po ba? One day when I eat the food, it's very sour and spoiled. So I spit. Kaya isang araw, kumain po ng pagkain, napakaasim na ito at talaga mukha ng panis kaya akin tong idinura. I didn't think. But my tongue distinguished it is spoiled. Hindi po ako nag-isip, pero yung dila ko, natukoy niya na ito ay panis na. Otherwise, it's very dangerous. Kasi kung hindi, ito talaga ay napakadelikado. If our tongue cannot sense if it is the spoiled, we eat everything. Kasi kung yung ating dila hindi niya madama na ito ay panis na, kakainin na lang natin ang lahat. Then it's very dangerous. Kaya ito po talaga ay napakadelikado. Like this, our ear must test the word. Gaya din naman ito, yung ating tenga, dapat nitong subukin yung salita. Otherwise, it is very dangerous. Kasi kung hindi, ito rin ay magiging napakadelikado. Pastor, I like to listen all kinds of sermon. Pastor, gusto ko pong pakinggan yung lahat ng sermon. It's not good. Hindi po yun maganda. I like to listen the sermon in the radio, in YouTube, and whatever they said, I always listen. Gusto ko pong pakinggan yung sermon sa radyo, sa YouTube. Gusto ko po lagi itong pakinggan. It's not good. Hindi po yung maganda. It's like whatever it is food, I always eat. Whether it is in the ground and dirty, spoiled, I always eat. Ito po ay gaya ng lahat ng klase ng pagkain. Maging marumi man ito, panis na, lagi ito kong kakainin. We should be careful and we should distinguish whether it is really truth or not. Kailangan po natin maging maingat. Kailangan din natin matukoy kung ito ba talaga ay tunay na katotohanan o hindi. So first of all, we have to distinguish whether it is true gospel or not. Kaya una, kailangan natin matukoy kung ito ba ay tunay na ebanghelyo o hindi. So 2 Corinthians chapter 11 verse 4 says, there are another Jesus, another spirit, another gospel. Kaya sinabi po sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 4, nandun po yung ibang Jesus, ibang ebanghelyo, Another gospel, another spirit, another Jesus. at iba pong espiritu. Yes. So some people insist that we go to heaven by keeping the law. Kaya may ibang tao, pinipilit nila na sa pagitan pagsunod ng kautusan, tayo po ay makakapunta ng langit. That's the faith of the Pharisees. Kaya yun po yung pananampalataya ng mga Pariseo. They believe by keeping the law, they can go to heaven. Naniniwala sila na kanilang susundin yung kautusan, makakapunta daw sila ng langit. But the book of Romans is really against diffuse that faith, that belief. Pero yung aklat po ng Roma, talagang hindi po sila sang-ayon o tutol po sila sa ganong paniniwala. From the beginning to the end in Romans, keep saying that we cannot get salvation by doing something. Magmula sa umpisa hanggang sa katapusan ng aklat ng Roma, lagi po na itong sinasabi na hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng paggawa ng ating sarili. It keeps saying only by the faith we get salvation. Patuloy na itong sinasabi na sa pamagitan lang ng pananampalataya, doon lang po tayo maliligtas. And some people insist that once we get salvation by the faith, we are free to commit a sin. At yung ibang tao, pinipilit din nila na kapag tayo naligtas na sa pamagitan ng pananampalataya, malaya na tayong gumawa ng kasalanan. But the book of James is really against that belief. Pero yung aklat po ng Santiago ay talagang tutol doon po sa paniniwala na yon. The book of James says, if we really believe it, we work. Kung talagang nananampalataya tayo dito, tayo po ay gagawa. When we really believe that Jesus died for our sins, we are willing to work for the Lord. Kung talagang nananampalataya tayo na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, tayo po ay handa na gumawa para sa Kanya. So we cannot get salvation by work, but when we really get salvation by faith, we
work for the Lord. Kaya hindi po talaga tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan lang ng pananampalataya at kung mayroon tayo nito, handa po tayong gumawa. That's why if there is no change and no work, no willing heart to live for God, we have a very doubt if they really get salvation. Kaya kung walang pagbabago, gawa o walang pagnanais na puso na gumawa para sa Diyos, talaga nakakapagtaka kung sila ba ay liligtas. And some people insist that even though we get salvation, if we don't keep the law, we lose our salvation. At yung ibang tao naman, pinipilit nila na kapag tayo naligtas na, kailangan natin ingatan yung katotohanan o sundin kasi kung hindi, mawawala yung ating kaligtasan. It's called the Galatianism. Ang tawag po dito ay Galatianism. Book of Galatia is really against that belief. Kaya sa aklat mo ng Galatia, ito po talaga ay tutol sa paniniwala na yun. So Book of Galatians says, when we get salvation, even though we don't keep the law, we never lose our salvation. Kaya sinasabi po sa aklat ng Galatia, kapag sa oras na tayo naligtas na, kung hindi man natin masusunod yung kautusan, tayo pa rin ay ligtas. So, only by the faith we get salvation. Tanging sa pamagitan lang ng pananampalataya, doon po tayo maliligtas. If we really get salvation, work follows the faith. Kung talaga tayo po ay tunay naligtas, yung ating gawa ay susunod po sa ating pananampalataya. That's why even though nobody forces us to stop the sin, we are willing to stop the sin. Kahit walang puipilit sa atin na pigilan na yung paggawa ng kasalanan, tayo ay handa na pigilan yung paggawa ng kasalanan. We are willing to sacrifice for the Lord. Handa po tayong magsakripisyo para sa Panginoon. Even though we don't do that, we never lose our salvation. Kahit hindi po natin yung gawin, hindi po mawawala yung ating But kaligtasan. we want to do something for God because we want to pay back His love. Pero meron talaga tayong gustong gawin para sa Diyos kasi nais nating suklian yung kabutihan ng Diyos. So we have to distinguish what is the true gospel. Kaya kailangan natin matukoy, ano ba talaga yung tunay na ebanghelyo? And also, we have to distinguish what is the right way to evangelize. At din, kailangan natin matukoy, ano ba yung tamang paraan para makapag-evangelize? Some people insist that ABC evangelism. Kaya ibang tao po, ganito po yung paraan nila ng pag-evangelize, ABC. A is admit they are sinners. A, kailangan nilang aminin na sila ay makasalanan. B, then believe Jesus died for them. B, kailangan naman nilang maniwala na si Jesus ay namatay na para sa kanila. And then confess that they are saved. At sa letter C, kailangan naman nilang ihayag na sila ay naligtas na. So in 5 minutes, they said, oh, he got salvation. Kaya sa loob ng 5 minuto, ligtas ka na. Really? Talaga ba? The Bible says, if our heart is not ready, the seed cannot be planted, cannot grow up and bear the fruit. Sinasabi po ng Biblia na kapag yung puso natin ay hindi handa, kahit niyasik po dito yung binhi, hindi po ito mag-uugat at magbubunga. Let's look at the Jeremiah chapter 4. Tingnan po natin sa Jeremias, Kapitulo 4. That's why the Jeremiah chapter 4 verse 3 says like this, Kaya sa Jeremias po, Kapitulo 4, versikulo 3, ganito po yung sinabi. basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga kalalakihan ng Juda at sa Jerusalem. Bungkalin ninyo ang inyong lupang tiwangwang at huwag kayong magasik sa mga tinikan. Break up your fallow ground. Kaya bungkalin ninyo ang inyong lupang tiwangwang. It means make the people's heart to be ready to listen to the gospel. Kaya ibig sabihin po nito, ihanda ninyo yung puso ng mga tao para sa pakikinig ng Ebanghelyo. The next part, do not sow among thorns. It means if their heart is not ready, don't preach, don't explain the gospel. At sumunod na parte, at huwag kayong magasik sa mga tinikan. Ibig sabihin nito, kapag yung puso nila ay hindi pa po handa, huwag ninyong ipangaral sa kanila yung Ebanghelyo. Even though we explain, it's useless because they cannot realize true meaning. Kahit ipangaral natin ito po ay walang saysay kasi hindi po nila ito maintindihan. That's why Mark chapter 1 verse 15 says, repent and believe in gospel. Kaya nga sinasabi sa Marcos 1, Kapitulo 15, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. If their heart is not doesn't repent, they are not ready to believe the gospel. Kasi kung yung puso nila ay hindi pa nagsisisi, hindi pa po sila handa para matanggap po yung Ebanghelyo. Let's look at the Leviticus chapter 4. Tingnan po natin sa Leviticus po, Kapitulo 4.
Leviticus chapter 4, verse 14. Levitico po, Kapitulo 4, versikulo 14. Here is the rule of the sin offering. Kaya nandito po yung batas patungkol sa pagbibigay ng handog, kasalanan. One of the most important part is verse 14. Yung isa sa pinakamahalagang parte po dito ay nasa versikulo 14. Verse 14, 13 and 14. Versikulo 13 po at 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng hindi sinasadya, at ito ay hindi alam ng kapulungan, at sila'y nakagawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at sila'y nagkasala, kapag nalaman na ang kasalanan kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pangkasalanan at dadalhin ito sa harapan ng toldang tipanan. So, before they offer the sin offering, they have to feel guilty and they have to know their sins. Kaya bago sila maghandog ng handog pangkasalanan, kailangan mo nilang matukoy yung kanilang kasalanan at sila po ay makapagsisi. The verse 14, when the sin which they have committed becomes known, then the assembly shall offer the young bulls for the sin. Kaya sinabi sa versikulo 14, kapag nalaman na ang kasalanan kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro. It means if they don't feel any guilty and if they don't know their sins and just simply offering the sin offering, it doesn't work. Kaya kung hindi sila makukonsensya o magsisisi, yung pagbibigay nila ng handog ay wala pong saysay. So people don't feel guilty about their sin and they don't repent, they don't want to get salvation, and they just listen the knowledge about gospel, they cannot get salvation. Kaya yung mga taong hindi nakukonsensya, hindi po nagsisisi, makikinig lang sila bilang kaalaman kaya hindi po sila nagkakaroon ng tunay na kaligtasan. So, in order for their heart to be ready to listen the gospel, we have to break the ground. Kaya para may handa po yung kanilang puso na matanggap po yung ebanghelyo, kailangan natin bungkalin yung kanilang puso. That's why in the Bible seminar, we explain about God first, and Bible first, and sin first. Kaya nga sa Bible Seminar, di ba, atin muna ipinapangaral yung patungkol sa Diyos, sa Biblia at kanilang kasalanan. Without this process, we just preach the gospel, then we can make the many fake Christians. Nang wala po yung proseso na ito, atin lang ipapangaral sa kanilang ebanghelyo, gagawa lang tayo ng maraming peking Kristyano. And whenever I conduct a Bible seminar, if our brothers and sisters break our invitees' heart more, then the more people get salvation. Kaya during Bible Seminar, kapag yung mga brothers and sisters talaga nasisira nila o nabubungkal nila yung puso ng mga ligaw na kaluluwa, talaga mas malaki yung pagkakataon na sila ay maligtas. Sometimes, some brethren bring the invitee, they don't even mention about it is 2 hours or 5 days. Minsan, yung ibang mga kapatid, dinadala nila yung kanilang mga invitee na hindi sinasabi na 2 oras pala yung papakinggan at 5 araw yun. So when they come, they are embarrassed. Kaya kapag pupunta sila, talagang nahihiya na sila. I just thought I just visit the church only. Akala ko kasi bibisita lang ako ng church. What time do you finish? Anong oras ba kayo matatapos? They cannot focus on the sermon. Hindi sila makapagtuon ng pansin dun sa sermon. If they already know it is 2 hours, their heart is ready. Kung alam na nila na 2 oras sa kanilang papakinggan, yung kanilang puso ay handa na din. But they thought they just visit the 5 minutes. Pero ang iniisip kasi nila, 5 minuto lang silang bibisita. And it's very difficult to listen. Kaya kung ganun, talagang magiging napakahirap yung pakikinig nila. But some brothers and sisters break their heart very well. Kaya yung iba namang brothers and sisters, talagang binubungkal nila ng mainam yung kanilang puso. So before they come to the Bible seminar, they already listen so many things about Bible seminar. Kaya bago pa sila dumating dito para makinig, marami na sila napakinggang bagay patungkol sa Bible Seminar. So when they listen, their heart is ready to listen. Yes, you told me, Garden of Eden, right? Kaya kapag nakikinig na sila, sasabihin nila, oo, ito yung Garden of Eden. Di ba nasabi mo na sa akin to? Tama. You already told me 666. Oh, talagang tama yun, yung 666. Then their heart is already ready to listen. Kaya yung kanilang puso ay talagang handa na sa pakikinig. So the more we break their ground, the better they can understand. Kaya kung mas sigit natin bubungkalin yung kanilang puso, mas magiging handa yung kanilang puso sa pakikinig. So we cannot follow this kind of
way to evangelism, A, B, C. Simply we explain, we cannot expect they get salvation. Kaya nga hindi natin may apply yung ganitong paraan ng evangelism, ABC, kasi kung atin lang basta ito ipapangaral, wala po tayong maasahan sa kanila. And we have to distinguish what is the true church. At kailangan din natin matukoy, ano ba yung tunay na church? Let's look at Acts chapter 2. Tingnan po natin sa Gawa, Kapitulo 2. Acts chapter 2, verse 47. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 47. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. The church is not the building. Kaya yung church po, hindi po ito yung gusali. Church is the group of saved people. Yung church po, ito po yung grupo na maligtas sa tao. Then what's the work of the church? Kung ganun, ano po yung gawain ng church? We have to love each other and we have to learn the Bible. We have to grow up as a man of God. But eventually, we have to save lost souls. Kaya yung gawain po nito, kailangan natin mahalin yung bawat isa, mag-aral ng Biblia na sama-sama, sama-samang lumago, pero di kalaunan, kailangan din natin magligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. So why God allowed the church as a body of the Christ? Kaya bakit ipinahintulot na ng Diyos na yung church ay maging katawan ni Kristo? In order to achieve the will of head, will of God. Para may sakatuparan po yung layunin ng ulo o ng Diyos. So the body obeyed head and worked for the head. Kaya yung katawan susunod sa ulo at ito po ay kikilos. And Jesus really wants to save lost souls. At si Jesus po talaga na inaayos na mapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. So strongest evidence that the God is, our Lord is in the church is through this church, the many people are getting salvation. Kaya yung pinakamatibay na ebidensya na itong church na to ay nandoon yung Diyos na Panginoon natin na buhay ay kapag may marang mga naliligtas na mga kaluluwa. So the verse 47, the last part, the Lord added to the church daily those who were being saved. Sa huling parte po ng versikulo 47, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. That's the strongest evidence. Yun po yung pinakamatibay na ebidensya. If here is no God, nobody will be saved. Kasi dito, kung walang Diyos, wala pong sino man ang maliligtas. So this is a hospital. Kaya ito po yung hospital. He always go to a hospital, but Nag- he still sick. Lagi siyang pupunta doon sa hospital, pero lagi pa rin siyang may sakit. And one day he go to B hospital. Kaya isang araw, pumunta naman siya ng B hospital. Then immediately he was healed. At agad-agad, siya pa ay gumaling. Then since that time, he always bring his family to B hospital, not A. Kaya mula sa pagkakataon na yun, lagi niya na dinadala yung kanyang mga pamilya doon sa B hospital at hindi sa A. Even though he is very close to this doctor and nurses, he doesn't want to go to A hospital anymore. Kahit malapit siya sa mga doktor at nurses doon sa A hospital, hindi na po siya pupunta doon. Because what is the role of the hospital? Kasi ano bang layunin o gawain ng hospital? What's the purpose of the hospital? Ano bang ginagawa ng hospital? Healing. Pagpapagaling. But if he cannot be healed, he doesn't need to go to a hospital. Pero kung hindi naman siya gumagaling, hindi niya na kailangan pumunta doon sa hospital. What's the purpose of the church? Kaya anong layunin ng church? Saving lost souls. Pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. But if so-called church, even though he is called the church, if he cannot preach the true gospel and nobody can get salvation, we cannot go to that church. Pero yung church na tinatawag mo na church, kung hindi sila makapagligtas o may pangaral yung tunay na ebanghelyo at walang naliligtas, hindi natin masasabi na yun yung tunay na church. In my case, before I got salvation, I had attended the church for 24 years. Kaya sa kaso ko po, bago po maligtas, meron na po inaatenan na church sa loob ng 24 na taon. But I was not saved. Pero hindi po ako naligtas. And when I listened the Bible seminar in Life for the Mission, I got salvation. At nung napakinggan ko po yung Bible seminar sa Life Word Mission, nagkaroon po ng kaligtasan. Then I cannot go back to my former hospital. Kaya hindi na po makabalik sa dati ko pong hospital. I always bring my friends and the family to this hospital because I was healed here and
I really believe when they come to here, they can get salvation. Kaya lagi ko na po dinadala yung aking mga kaibigan, kapamilya dito sa B-Hospital kasi alam ko kapag sila ay dadaling ko dito, sila rin po ay gagaling. So we have to distinguish what is the truth. Kaya kailangan natin matukoy, ano ba yung katotohanan? And when we get salvation, we can distinguish as a Christian. At kapag tayo naligtas na, atin po matutukoy ito bilang isang Kristyano. So Bible clearly says there must be the evidences of Christian. Malinaw na sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay tunay na Kristyano, merong mga ebidensya. That is what the book of the First John says. Yun po yung sinasabi sa aklat ng unang 1. Let's look at the First John. Tingnan po natin yung unang 1. First John chapter 5 verse 10. Unang 1 po, Kapitulo 5, versikulo 10. So we can distinguish who is real Christian. Kaya ating matutukoy, sino ba yung tunay na Kristyano? The verse 10, chapter 5 verse 10, Kapitulo 5, versikulo 10. the Christian, the true saved people, saved person has the assurance of the salvation. Yung tunay po na naligtas sa isang Kristyano, meron siyang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. He who believes in the Son of God has the witness in himself. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. So he know what is the true salvation. Kaya alam niya kung ano yung tunay na kaligtasan. Sometimes we can have a doubt and we can ask many questions about salvation, but still we have an assurance of salvation in us. Kuminsan tayo nagtataka o nagkakaroon ng maraming katanungan sa ating kaligtasan, pero meron pa rin tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. That's why we can distinguish what is the true gospel. Kaya ating matutukoy, ano ba yung tunay na ebanghelyo? And another evidence as a Christian is let's look at the 1 John chapter 3, At isa pa pong ebidensya na isang tunay na Kristyano, tingnan natin sa unang 1, Kapitulo 3, verse 9. versikulo 9. We hate the sin. Atin pong kinamumuyan yung kasalanan. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Yes. Whoever has been born of God Kaya yung does not sin. It doesn't mean we never commit a sin. ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Hindi ibig sabihin nito, hindi na tayo makakagawa ng kasalanan. We still have a sinful nature even though we get salvation. Meron pa rin tayong likas sa pagkamakasalanan kahit tayo ay naligtas na. So we can commit a sin. Kaya makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. But we fight against the sin because once we get salvation, we really hate the sin. Pero ating nilalabanan yung paggawa ng kasalanan kasi sa oras na tayo naligtas, ayaw na natin ng kasalanan. We know that Jesus died for these sins. Alam natin na si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan na ito. Then how can we enjoy the sin again? Kung ganun, paano pa tayo magpapakasaya sa paggawa ng kasalanan? That's why when we commit a sin, we feel really sorry to Jesus. Kaya kapag makakagawa tayo ng kasalanan, talaga tayong humingi ng pasensya kay Jesus. That's why eventually we fight against the sin and we stop the sin eventually. Kaya di kalaunan, ating nilalabanan ang kasalanan at ating matitigil na yung paggawa ng kasalanan. That's why the verse 9 says, whoever has been born of God does not sin. Kaya nga sinasabi sa versikulo 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Let's look at the Proverbs. Please, we will go back to 1 John. Anyway, the Proverbs chapter 26. Buksan po natin sa Kawikaan po, Kapitulo 26. Proverbs chapter 26, verse 11. Kawikaan, Kapitulo 26, versikulo 11. As a dog returns to his own vomit, so a fool repeats his folly. Tulad ng aso na sa kanyang suka ay buwabalik, gayon ang hangal na sa kanyang kahangalan ay umuulit. Have you seen a dog is vomit?
Nakita na po kayo ng aso na kinakain yung kanyang suka? When I was young, I really saw it. Kaya nung bata po ako talaga nakita ko po ito. That's characteristic of dog. Kaya yun po yung katangian ng aso. That's the characteristic of unsaved person. Yun din po yung katangian ng isang hindi ligtas sa tao. They return to former life Wa- again and again. Paulit-ulit po silang bumabalik sa dati nilang buhay. The characteristic of pig is when he fall in the dirty pool, he enjoy. Yung katangian naman ng isang baboy, sa oras na siya ay mahulog sa maduming putikan, So he talagang roll in the muddy place, nagpapakasaya siya doon, and paikot-ikot. smile. Talagang I'm nakangiti so pa. happy. Ang saya ko dito. But characteristic of the lamb is different. Pero yung katangian naman ng tupa ay iba. The lamb, when he fall in the dirty place, it really struggle to get out. Kapag siya po ay nahulog sa maruming lugar, talagang ninais niya na umalis na doon. He doesn't endure to stay there. Hindi niya matiis na siya ay nanatili pa doon. So that's the characteristic of saved person. Kaya yun po yung katangian ng isang tunay na ligtas. Even though we commit a sin and sometimes stumble, we really try to stop the sin. Kahit tayo makagawa ng kasalanan, matisod, talagang sinusubukan natin na hindi na makagawa ng kasalanan. Let's go back to 1 John Balikan po natin yung unang 1, chapter 3. Kapitulo 3. Here is the another evidence of the Christian. Kaya narito pa po yung isang ebidensya na isang tunay na Kristyano. 1 John chapter 3 verse 14. Unang 1, Kapitulo 3, versikulo 14. If we really get salvation, we love brothers and sisters. Kung talaga po tayo tunay na ligtas, talagang mahal po natin yung mga brothers and sisters. So verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. We know that we are passing through from death to life. We Nala- know that we are saved. How? When we look at, we love brothers and sisters. Nalalaman natin tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Paano? Sapagkat iniibig natin ang brothers at sisters. In another word, if we cannot see they love brothers and sisters, we have a doubt if they really get salvation. Sa ibang salita, kung hindi natin makita na iniibig ba nila yung brothers and sisters, magtataka tayo kung talaga bang sila ay tunay na ligtas. I cannot forgive her. Hindi ko siya mapapatawad. I cannot forgive the brother. Hindi ko talaga mapapatawad yung brother na yun. I never, ever will talk to them. Kailanman hindi ko sila kakausapin. Really? Talaga? Then the Bible says, there is no evidence of Christian. Kung ganun, sinasabi ng Biblia, walang ebidensya sa iyo ng isang Kristyano. The Bible surely says, truly says, if we really get salvation, there is evidence. We love brothers and sisters. Malinaw na sinasabi ng Biblia, may ebidensya isang Kristyano, talagang iniibig natin yung brothers and sisters. Water and oil cannot mix. Yung tubig at langis, kailanman na hindi They maghahalo. always separate. Lagi po silang magkahiwalay. So saved person cannot mix with the unsaved people. Kaya yung ligtas sa tao, hindi po makakahalo ito sa mga hindi ligtas sa tao. That's why when we stay in the Word and in workplace, we feel lonely. Kaya kapag tayo nanatili sa mundo, sa ating pinagtarabuan, pakiramdam natin tayo mag-isa lang. Because even though we talk a lot with our co-workers, if they are not saved, we cannot have the true fellowship. Kasi kahit palagi tayo nagpagkwentuhan sa ating mga kamanggagawa, pero hindi sila ligtas, hindi tayo nagkakaroon ng tunay na fellowship. But some people, they are it looks like they have a true fellowship with unsaved people, but they feel lonely in the church. Pero yung iba naman, talagang nagpapakasaya sila, nakausap yung ibang tao, pero pag nasa church sila, pakaramdam nila mag-isa sila. I don't want to talk to that brother and sister. Ayoko makipag-usap sa brother at sister na yun. Whenever the brothers and sisters approach them, they don't want. Sa tuwing lalapitan siya ng mga brothers and sisters, ayaw niyang lumapit. What's this? Ano po yun? If we really get salvation, Bible says, we love each other. Kung talagang tunay na ligtas, sinasabi ng Biblia, minamahal natin yung bawat isa. That's why, even though we finish the fellowship, it take sometimes 30 minutes or 1 hour to say goodbye.
Kaya kahit tapos na yung fellowship, gugugol to ng kalating oras para lang magsabi ng babay. Fellowship is already done. Tapos na yung fellowship. Okay, let's go. Bye-bye. O sige, uwi na tayo. Bye-bye. But brother, did you evangelize your family? Yes. They talk again. Pero brother, na-evangelist mo na yung pamilya mo. Ay, oo nga pala, nag-uusap ulit sila. And they hug again, and shake the hands again. It took a long time Nagyaya ka pa, naghahawak kamay, talagang ang haba ng oras. because they don't want to go back home. They want the more fellowship. Kasi ayaw pa nilang umuwi, gusto pa nila magkaroon ng fellowship. But anyway, through this evidence, we can distinguish whether they really get salvation or not. Pero gayon pa man, sa pamamagitan ng ebidensya na ito, ating matutukoy kung talaga ba sila yung ligtas o hindi. Another evidence of the Christian is the 1 John chapter 5 verse 4. Yung isa pa pong ebidensya na isang Kristyano, dun po sa unang 1, Kapitulo 5, versikulo 4, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Bible says, whatever is born of God overcomes the world. Kaya sinasabi ng Biblia, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. We can be stumbled, we can be weak sometimes, but the Bible says, finally, the Christian overcome the world. Kuminsan tayo manghihina, matitisod, pero sa kaulian ating malalagpasan itong mundo. In Exodus chapter 3, there is, while the Moses was in the wilderness, the God appeared in the bush. Kaya dun po sa Gawa Kapitulo 3, nung si Moises po ay dun po sa ilang, nagpakita po yung Diyos sa pamagitan ng isang tuyong halaman. Then there is the fire in the bush. Kaya nandoon po yung apoy dun sa halaman na yun. Then the bush was not consumed. At yung halaman na yun ay hindi nauubos. Then God talked to the Moses in that bush which was in the fire. At yung Diyos po, nakipag-usap po siya kay Moises pamagitan po ng halaman po na yun. It indicates the Christian. Kaya yun po yung nagpapatungkol sa isang No Kristiyano. matter what happens, the Christian endured in the suffering. Ano mang mangyari, yung isang Kristiyano, matitiis niya yung anumang kahirapan. No matter what happens, the Christian overcome the world. Anumang kahirapan, malalagpasan ito ng isang Kristiyano. Even though there is a fire, the fire doesn't consume the bush. Kahit merong apoy, hindi nito nauubos yung halaman na yun. Our family can persecute us, Kaya yung ating mga pamilya, usigin tayo. and our friends can bully us, At yung ating mga kaibigan, talagang bubuli but they tayo. cannot stop us preaching the gospel. Pero hindi na tayo mapapahinto sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. No matter what difficulties we have, we overcome the world. Anumang kahirapan ang meron tayo, ating mapagtatagumpayan itong mundo. That is the Christian. Yun po yung Kristiyano. Let's look at the Proverbs chapter 24. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 24. Proverbs chapter 24, verse 16. Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 16. Proverbs chapter 24, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at buwabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamagitan ng kasakunaan. Yes. Righteous man may fall 7 times, Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal, but that's not the end. pero hindi po yun yung katapusan. A righteous man and rise again. Yung matuwid, buwabangon na naman. So even though we can fall and stumble, because of God's grace and love, we can stand up again. Kaya kahit tayo mabuwal, matisod, pero dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, tayo ay makakabangon ulit. And another characteristic of the Christian is, even though they depart from the church, they must return. At yung isa pa pong katangian ng isang Kristiyano, kahit umalis po sila ng church, sila po ay babalik ulit. Let's look at the Isaiah chapter 60. Tingnan po natin sa Isaías, Kapitulo 16. Isaiah chapter 60, verse 8. Isaías po, Kapitulo 60, versikulo 8. Isaiah chapter 60, verse 8. Isaías po, Kapitulo 60, versikulo 8.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang makakalapati sa kanilang mga bintana? It's talking about it's the prophecy about the return of Israel. Kaya ito po yung propesiya pagtungkol po sa papanumbalik ng mga Israelita. So Israel, when they return to their own land, they use the airplane. Kaya yung mga Israelita po, nung bumalik sila sa kanilang sariling lupain, gumamit po sila ng eroplano. Then he explained with the doves, like a doves to their roost. Kaya ipinaliwanag po na parang mga kalapate sa kanilang mga bintana. We already know the nature of dove. Pero alam na natin, di ba yung katangian ng kalapate? When I stay in the Zambales, I saw the many people having doves. Kaya nung ako po nanirahan pa dun sa Sambales, akin po nakita na maraming tao may alaga ng kalapate. And sometimes they have a bet. They bet the money. At kung minsan Which sila, dove will return home quickly. at kung minsan sila po yung nagpupustahan kung sinong unang kalapate yung mauunang makauwi. Do you know? Alam niyo po ba yon? Oh. So, because that's the nature of dove. Kasi yun po yung katangian ng kalapate. They return home. Bumabalik po sila sa kanilang tahanan. What's the nature? The nature of the salmon is also going back to its hometown. Ganon din yung katangian ng salmon, bumabalik po sila sa kanilang pinagsilangan. I saw the documentary. The salmon can distinguish the taste of the water. Kaya yung nakita ko po to sa isang The document. water where he was born. Kaya nakita ko po to sa documentary, yung salmon po, kaya niya matukoy sa pamagitan ng tubig kung saan ba siya ipinanganak. So here is the many ways. Kaya nandito Of yung the iba't water. ibang daanan ng tubig. Then the salmon was born here, At yung salmon ay dito po ipinanganak. and he goes to the ocean. At bumalik po siya sa karagatan. And before he died, he goes back the exact place where he was born. At bago siya mamatay, eksakto po, nababalik po siya sa kanyang pinagsilangan. And the way is changed. At yung daan ay talagang naiba na. But because of the taste of the water in this place, he can distinguish. So wherever is the many ways, he goes the right way. Pero dahil sa lasa ng tubig, kahit napakarami na pong daanan ng tubig, kaya pa rin po niyang bumalik sa dati niyang pinagsilangan. The scientists tested how much they are sensitive. Kaya sinuri po ito ng mga scientifico kung gaano po talaga sila kasensitibo. There is the stadium, Araneta? huh? Araneta? 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 Oh, Araneta. There is Araneta Stadium, right? Di ba meron po tayong Araneta Stadium? Let's say we fill the all water here, Sabihin natin, punuin natin yun ng tubig. and I put the 1 spoon of salt. At naglagay ako ng isang kutsara ng asin. The salmon can distinguish, Kaya yung salmon, kaya niya yung matukoy. can sense. Oh, somebody put the salt. At sasabihin niya, ay, may naglagay ng asin dito. That much is very sensitive. Kaya ganun lang siya kasensitibo. So even though the way is changed, he goes to his place. Kaya kahit na bago na yung daanan, makakabalik pa rin siya sa dati niyang pinagsilangan. Sometimes it's wounded, and sometimes the bear hunt. Even though it's dangerous, it goes. Kung minsan sila ay nasusugatan, kung minsan hinuli sila ng mga oso, pero patuloy pa rin silang bumabalik. That's the nature of salmon. That's the nature of dove. Yun po yung katangian ng salmon at ng kalapati. What's the nature of saved people? Ano pong katangian ng ligtas sa tao? Even though we depart from the church because of some reason, we always think, I have to go back. Kahit, I have to return to God. kahit mawawalay tayo dito sa church, pero isipin pa rin natin, kailangan kong bumalik sa Diyos. And eventually, they return. At di kalaunan, babalik. But if they never return, how can we say they are really saved people? Pero kung kailanman hindi sila babalik, paano natin masasabi na sila ay ligtas? So because of these evidences, we can distinguish whether they really saved or not. Dahil sa mga ebidensya na to, ating matutukoy kung talaga ba sila ay ligtas o hindi. If we really get salvation, there must be evidence. Kung talaga po tayo tunay na ligtas, mayroon pong ebidensya. And if we, so the Word of God and Jesus is truth. Kaya yung salita ng Diyos at si Jesus, yun po yung katotohanan. If we
so we have to distinguish what the truth is. Kaya kailangan natin matukoy ano ba yung katotohanan. Let's go back to John chapter 18. Balikan po natin yung Juan Kapitulo 18. John chapter 18, verse 37. Juan Kapitulo 18, versikulo 37. If we know the truth, we have to incline to the truth only. Kung alam po natin yung katotohanan, dapat lang tayo umangkla dun sa katotohanan. So, verse 37, the last part, everyone who is of the truth hears my voice. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Let's look at the John chapter 10. Tingnan po natin sa Juan Kapitulo 10. John chapter 10, verse 4 and 5. Juan Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5. When we get salvation, we become the Lamb of God. Nung tayo naligtas, tayo po ay naging tupa na ng Diyos. Then the characteristic of the sheep is they listen only the voice of the shepherd. At yung katangian lang po ng tupa, nakikinig lang sila dun sa kanilang pastol. They don't follow the voice of the stranger. Hindi nila sinusunod yung tinig ng ibang tao. So 4 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. We don't follow other voice. Kaya hindi natin sinusunod yung ibang tinig. We only follow the voice of our Lord, our shepherd. Atin lang sinusunod yung tinig na ating Panginoon, yung ating pastol. So the audio room, in the video, they test whether the sheep responds of the voice of the stranger. Kaya doon po sa video, doon po kanilang sinuri kung yung tupa ba ay susunod sa tinig ng ibang tao. And they never respond. At hindi po sila sumunod. But when the shepherd called them, they all respond and gathered. Pero nung sariling pastol na yung tumawag sa kanila, sila po ay nagtipon at sumunod. So through this lesson, God Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is very surprised. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Ang iyong salita lang ng Diyos, yung katotohanan yung ating sinusunod. And once we get the truth, we do our best to deliver this truth. At sa oras na tayo nagkaroon ng kaligtasan, atin pong ginagawa yung ating mga kaya para ito ay may bahagi.
So let's go back to John chapter 18. Balikan po natin yung Juan Kapitulo 18. John chapter 18, verse 37. Let's read it together again. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako ay pinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." The why Jesus came to this world Kaya bakit po pumarito si Jesus sa mundo? is because in order to witness to the truth. At dahil dito para mapatotohanan yung katotohanan. So Jesus said, "For this cause I have come into the world that I should bear witness to the truth." Ako ay pinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Noah had the only one wish. Kaya si Noe po, mayroon lang siyang isang kahilingan. He really wanted all people to get in the ark. Gusto niya lahat ng mga tao ay pumasok po doon sa daong. The Apostle Paul had the only one wish. Si Apostol Pablo, mayroon lang din isang kahilingan. He wanted everyone to get salvation. Nais niya na lahat ay maligtas. God also has only one wish. Yung Diyos din, mayroon lang siya isang kahilingan. God desires everyone to get salvation. Ninais ng Diyos ng lahat ay magkaroon ng kaligtasan. So in order to deliver this truth, Jesus came to this world. Kaya para maipangaral itong katotohanan, pumarito po si Jesus sa mundo. We are the only, we are like a person who has to save the people from the sinking ship. Kaya tayo po ay gaya ng mga tao na kailangang iligtas yung mga tao doon sa lumulubog na barko. Here is the ship. Okay. It is sinking. Kaya ito po yung barko, palubog na ito. And there are so many people here. At napakarami pong tao ang narito. And there is only one safe boat. At meron lang pong isang bangka na ligtas. You are the only one driver. At ikaw po yung nagmamaneho nito. And through this boat, you can bring the only 10 people. As pamagitan ng bangka na ito, 10 tao lang yung maililigtas. Then what shall you do? Kung ganun, anong gagawin mo? After you save 10 people and put them in the land, you have to come back. Pagkatapos mo mailigtas sa 10 tao, babalik ka doon sa pangpang at babalikan mo sila. Then how can you lazy? Kung ganun, paano ka magiging tamad? Your heart will probably so rush Maaaring yung puso mo ay talagang magmamadali. because this ship is sinking. Kasi itong barko na ito ay palubog. If you are late, all people will die. Kung ikaw ay mahuhuli, lahat ng mga tao ay mahuhuli. So how can we delay to invite our family? Kung ganun, paano natin aantalahin yung pagliligtas ng ating mga kapamilya? They are sinking and they are going to hell. Sila ay palubog na at patungo ng impyerno. If we don't deliver this truth, nobody can get salvation. Kung hindi natin ibabahagi itong katotohanan nito, wala po ang sino man ang maliligtas. Let's look at Matthew chapter 9, Balikan po natin yung Mateo, Kapitulo 9, verse 30. versikulo 30. Here is the two blind men, Kaya nandito po yung dalawang bulag na tao, and Jesus touched their eyes and opened their eyes. at hinawakan po ni Jesus yung kanilang mga mata at nabuksan yung kanilang mga mata. Then Jesus didn't allow them to let other people know. At si Jesus, hindi niya pinahintulot na malaman ito na ibang tao. The verse 30, would you read? At nabuksan ang kanilang mga mata, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, ingatan ninyo na walang makakaalam nito. So Jesus said, see that no one knows it. Ingatan ninyo na walang makakaalam nito. But these blind men who opened the eyes, they cannot endure. Pero ito mga bulag na to na nabuksan ka ng mga mata, hindi nila ito matiis. They really want to talk about Jesus. Gusto talaga nilang banggitin si Jesus. So the next verse, Kaya sumunod sa versikulo, the verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon. Even though God says, see that no one knows it, when they depart, they spread the news about Jesus in all that country. Kahit sinabi na ni Jesus na ingatan ninyo na walang makakaalam nito, pero pagkaalis nila, ikinalat nila yung balita sa buong lupain. That is our heart. Yun po yung ating puso. When we get salvation, we really want to spread this good news to our family and our friends. Nung tayo naligtas, talaga na inaayos ng ating puso na ibahagi itong balita na ito sa ating mga kapamilya, kaibigan.
I got salvation in America. Ako pa inaligtas doon sa Amerika. Then before I came back to Korea, I called all my family and friends. At bago po bumalik sa Korea, akin munang tinawagan yung ating lahat ng kapamilya at mga kaibigan. I was so excited. Kaya, I got salvation. kaya ako talaga ay nagmamadali. Ako ay naligtas. When I go back home, go back to Korea, you must be ready to listen this Bible seminar. Kapag ako ay bumalik na sa Korea, dapat maging handa kayo na makinig sa Bible seminar na ito. I cannot wait to deliver this message. Hindi na ako makapaghintay na may pangaral sa inyo itong mensahe na ito. All my family and friends says, "What is that?" Lahat ng aking mga kapamilya at mga kaibigan ang sinasabi, ano yun? I keep saying, wait. Ang lagi ko na sinasabi, maghintay kayo. And when I came back, I visit all my family, all my friends, and watch the Bible seminar. Kaya nung ako'y nakabalik na, aking binisita, aking kapamilya, mga kaibigan, at nanood kami na magkakasama. We have a same mind with this blind. Kaya meron tayong isang isip mula sa mga dalawang bulag na ito. Even though somebody says, stop it, we cannot stop. Kahit may magsabi sa atin, itigil mo yan, hindi po tayo makakahinto. We cannot endure but preaching the gospel. Hindi po natin tumatiis, kundi ipangaral yung Ebanghelyo. Let's look at the Judges. Tingnan po natin sa mga hukom. Judges chapter 7, Sa mga hukom po, Kapitulo 7, verse 3. versikulo 3. But in order to preach the gospel, we have to remember this. Para may pangaral Ebanghelyo, kailangan nating alalahanin itong bagay na ito. Judges chapter 7, verse 2. Mga hukom, Kapitulo 7, versikulo 2. In order to fight for the Lord, the Gideon gathered the soldiers in Israel. Para makipaglaban po si Gideon para sa Panginoon, tinipon niya muna yung mga Israelita. In the beginning, so many people gathered. Kaya sa una, maraming taong nagtipon. But God said, the verse 2, let's read it together, 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubang napakarami, upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. God says, they are too many. Kaya sinabi ng Diyos, marami sila. God doesn't need the too many people, but He needs the people who are ready to die for the gospel. Yung Diyos po, hindi niya kailangan ng maraming tao. Ang kailangan niya, yung mga tao na handa mamatay para sa Ebanghelyo. That's why God tested them. Kaya nga yung Diyos, sinubok sila. The verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mountain Gilead. Sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. So if you are afraid, go back home. Kung takot ka, umuwi ka. Because they are not ready to fight for the Lord. Kasi hindi sila handa makipaglaban para sa Panginoon. So in order to deliver this truth, we must not be afraid. Kaya para may pangaral itong katotohanan nito, hindi dapat tayo matakot. We should be brave. Kailangan po natin maging matapang. Then how can we be brave? Kung ganun, paano tayo magiging matapang? The best way is when we remind that God is with us, we can be brave. Yung pinakamainam na paraan, kung ating alalahanan na yung Diyos ay kasama natin, tayo po ay magiging matapang. That's why in the Bible, there are many verses, do not fear, and I'm with you. Kaya maraming bersikulo sa Biblia na sinasabi, huwag kang matakot kasi ako'y kasama mo. Because God remind them, I'm with you, to make him brave. Kasi pinapaalala ng Diyos sa kanila na ako'y kasama mo para maging matapang sila. Let's look at Isaiah chapter 41. Tingnan po natin sa Isaías, Kapitulo 41. Isaiah chapter 41, Isaías po, Kapitulo 41, verse 10. versikulo 10. Isaiah chapter 41, verse 10. Isaías po, Kapitulo 41, versikulo 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan.
Oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. God, when we remember God is with us, we can be brave. Kung atin pong maalala na yung Diyos ay kasama natin, magiging matapang po tayo. That's why when the Apostle Paul was in the prison, God appeared and God says, I'm with you. Don't be afraid. Kaya nung si Apostol Pablo ay naikulong, nagpakita yung Diyos sa kanya at sinabi sa kanya, ako'y kasama mo, huwag kang matatakot. I'm with you. Don't be afraid. Kasama mo ako, huwag kang matakot. So, sometimes, because of the failure and because of some reason, we are afraid. Kung minsan dahil sa ilang pagkakamali o ibang dahilan, tayo po ay natatakot. But as long as God is with us, we can overcome. Pero hanggat kasama po natin yung Diyos, tayo po ay magiging matapang. And let's look at the Galatians chapter 6. Tingnan pa po natin sa Galatia po, Kapitulo 6. Sometimes we are depressed and disappointed. That's why it's very hard to deliver the truth. Kung minsan tayo po ay dismayado o nalulumo, kaya natatakot po tayo na ipahayag yung katotohanan. But let's look at the Galatians chapter 6, verse 9. Tingnan po natin sa Galatia po, Kapitulo 6, versikulo 9. Galatians chapter 6, verse 9. Galatia po, Kapitulo 6, versikulo 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Some brothers and sisters says, Pastor, I invited so many people. May ibang brothers and sisters, ganito ang sinasabi, Pastor, marami pong inibita ng mga tao. So many people listen the Bible seminar, Marami pong taong nakinig dun sa Bible seminar. but nobody gets salvation. Pero wala naman pong naligtas. Nobody obey in the church. Wala pong nanatili sa church. So I'm so disappointed and discouraged. Kaya ako po talaga ay nadismaya at talagang pinanghihinaan. I know, but we have to continue. Oo, alam ko, pero kailangan natin magpatuloy. The Bible says, let us not grow weary while doing good. Sinasabi ng Biblia, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Why? Bakit po? Because sometimes we cannot get the fruits immediately. Kasi kung minsan, hindi nating agad-agad makukuha yung bunga. But Bible says, for in due season, Pero in sinasabi the ng, time comes, then we shall reap if we do not lose heart. pero sinasabi ng Biblia, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. So important thing is, if we do not lose heart, Kaya yung mahalagang bagay dito, kung hindi tayo manlulupaypay. God doesn't give up these losers, then how can He give up these people? Yung Diyos po, hindi siya sumuko sa mga ligaw na kaluluwa na ito. Paano tayo susuko sa mga ligaw na kaluluwa na ito? Failure is okay, Kaya yung kabiguan, ayos lang po yun. but giving up is the problem. Pero yung pagsuko, yun po ang problema. So you know the Edison, Kaya kilala niyo po si Thomas Edison? Thomas Edison, who invent the electricity. Kaya yung inventor po nung kuryente, Then he said, everyone think I'm genius sinasabi ng iba, ako daw ay matalino. because he invented so many things. Kasi marami siyang naimbento ng mga bagay. But he says, they don't know how many times I fail Pero hindi to naman nila make this kind of thing. alam kung ilang beses akong nabigo para magawa lang itong mga bagay na ito. So to make the electricity, he failed 1,000 times. Kaya para magawa lang yung kuryente, siya po ay nabigo ng 1,000 beses. So he says, the success is the mother of failure. Kaya yung success po, The mother of failure. Oh. kaya yung pagtatagumpay, The failure is the mother of success. Oh. kaya yung kabiguan, ito po yung magulang ng pagtatagumpay. So it means because of the many failures, many trials, he can finally make it. Ibig sabihin po nito, dahil sa maraming kabiguan o pagka wala, siya po ay nagtagumpay. So if we fail, it's okay. We can do it again. Kaya kahit tayo mabigo, ayos lang po yun. Pwede pa natin ulit yung gawin. But if we give up, there is no next chance.
Pero kung tayo susuko na, wala na pong susunod na pagkakataon. Let's look at the Psalm number 126. Tingnan po natin sa mga awit po, Kapitulo 126. Psalm number 126, Awit po, 126, verse 5. versikulo 5. Those who sow in tears shall reap in joy. Yaong nawang nagsisipaghasik na luwaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Even though these people sowing the seeds, they cannot harvest immediately. Kahit ito po mga tao na to ay nagtatanim ng mga binhi, hindi po sila makapag-ani kagad. But because they really believe one day they're gonna harvest well, they are spreading the seed. Pero dahil sila naniniwala na balang araw sila ay makakapag-ani ng marami, patuloy sila sa paghasik ng binhi. So those who sow in tears shall reap in joy. Kaya yaong nawang nagsisipaghasik ng luwaan ay mag-ani na may sigaw ng And kagalakan. verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. He who continually go forth weeping. So even though he cried, he continued to spread the seed. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga binhi. Kahit umiiyak po siya, patuloy siya sa paghahasik ng mga binhi. Then finally bringing his sheaves with him. Kaya sa kulyan, nadala ang kanyang mga bigkis ng inani. So even though we fail, even though we have many difficulties, as long as we don't give up, we will see our people will get salvation. Kaya kahit marami tayong kabiguan, kahirapan, pero kung magpapatuloy tayo at hindi tayo susuko, balang araw makikita natin yung ating mga tao ay maliligtas din. So if you are difficult to invite to your family, please ask the help to the leaders and the pastor. Kaya kung nahirapan ka na i-evangelize yung mga magulang, pakiusap humingi ka ng tulong sa leader mo o kay pastor. All brothers and sisters are ready to help each other. Lahat ng mga brothers and sisters ay handa para magtulungan sa bawat isa. Tama po ba? Oh. So we have a grand Bible seminar. Kaya meron po tayong Grand Bible Seminar. We already know the truth. Alam na po natin yung katotohanan. And we can distinguish the truth. At atin po natutukoy kung ano ba yung And katotohanan. we only follow this truth. At atin lang sinusunod yung katotohanan na ito. And we have to deliver this truth. At kailangan natin ipahayag itong katotohanan na ito. In order to deliver this truth, we should be brave. Para may pangaral itong katotohanan na ito, kailangan natin maging matapang. And also, we must not give up. At higit sa lahat, hindi dapat tayo sumuko. Tama po ba? Let's pray together. Tayo pala ating manalangin. Our Heavenly and Merciful Father,